Iniimbestigahan ng Kamara at Department of Energy ang sabay-sabay na pagsha-shutdown ng Malampaya Power Plant at iba pang power plants sa bansa. Ito kasi ang dahilan kaya kinailangang bumili ng Meralco ng kuryente sa ibang power generator na nagresulta sa pagtaas ng kanilang singil. Makibalita tayo kay Joyce Segui. Questionable para sa Department of Energy ang pagkakasabay-sabay ng pansamantalang pagsasara ng Malampaya Power Plant dahil sa maintenance operation at ang forced outages ng 8 iba pang power plants na regular ang pinagkukunan ng kuryente ng Manila Electric Company o Meralco. Ayon kay Energy Undersecretary Raul Aguilos, ipinagbabawal lang kagawaran ang sabay-sabay na pag-shutdown ng power plants. Posible po ba na merong something fishy dito sa tila sabay-sabay na outages na naging factor sa pagtaas ng presyo sa West? Yes, it's possible. That's why it has to be investigated. Iniimbestigahan na ng DOE, Philippine Electricity Market Corporation o PEMC at Energy Regulatory Commission o ERC ang sabay-sabay na shutdown. Dahil sa sabay-sabay na shutdown ng mga planta, naging limitado ang supply ng kuryente kaya bumili sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM ang Meralco. In effect, there was a combination of both the unavailability of natural gas as a fuel for these plants. At the same time, major power plants also underwent a scheduled outage, while others, these are not scheduled, also had forced outages, further restricting supply in the Luzon grid. Ayon sa Meralco, kinailangan nilang magdagdag ng singil dahil mas malaki ang nagastos nila sa pagbili sa WESM. Kung hindi nila agad mababayaran ang kanilang binili, makakaapekto raw ito sa supply ng kuryente sa hinaharap. Hinati ng Meralco sa 3 buwan ang paniningil na mahigit 4 na pisong dagdag singil. Pero kahit utay-utayin ang malakihang rate hike ng Meralco hanggang Marso, makakaapekto pa rin ito sa presyo ng mga bilihin. Hanggang 40% kasi ng gasto sa produksyon ng mga bilihin na pupunta sa kuryente. Dahil tataas ang cost of production, tataas din ang benta. And then tataas din ang presyo ng bilihin. Sabay pa sa pagtaas sa singil sa kuryente at mga bilihin ang price hike ng ilang kumpanya ng langis. Simula kaninang umaga, tumaas ng 30 sentimo ang kada litro ng diesel ng Total, Petron, PTT at Shell. 55 sentimo naman ang itinaas ang kada litro ng kerosene ng Petron at Shell. Wala raw pagtataas ng presyo ang Petron sa Aklan, Bohol, Leyte at Samar. Hindi rin daw ipatutupad ng Shell ang price hike sa mga nabanggit na lugar pati na rin sa Capiz. Ayon sa Department of Energy, pansamantala lang ang pagtaas ng presyo ng krudo at LPG. Winter raw kasi sa ibang bansa kaya tumataas ang demand ng krudo. Mataas din ang demand ng LPG ngayong Pasko. Asahan daw ang pagbaba ng presyo sa pagitan ng Pebrero hanggang Abril dahil spring na sa ibang bansa. Joyce Segui, Nagbabalita, Pilipinas. Nagtaas na rin ng 30 sentimo sa kada litro ng diesel ng Phoenix Petroleum ngayong araw. Hindi raw nila ipatutupad ang price hike sa Aklan, Capiz, Iloilo at Leyte.